God's words that I am anointed, a chosen one. I will receive His words today. In faith I will grow. I am a mighty vessel of God. I will demonstrate His power through the power of the Holy Spirit. I am totally blessed, totally healed. I am the head and not the tail. I am decided that me and my house, we will serve the Lord now and forevermore. Sige po, pwede na po tayo po. Resurrection Sunday. Pag Resurrection Sunday, yung kabataan ko, yung naalala ko, yung salubong, sabi nila, pag may salubong daw, may anghel na bababa. No? Pag ano yan, evening ba o Saturday evening? O minsan yung iba, madaling araw. So, ang Resurrection Sunday, ito yung muling pagkabuhay. We are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sabi nga, and the angel answered and said unto the woman, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus. Hinahanap nila si Jesus. Pero sabi nung anghel, wala na siya rito. He is risen. So, nagse-celebrate tayo ng Resurrection Sunday, hindi kada taon pinapatay natin si Jesus. We are only celebrating the Resurrection Sunday. So, we are in the topic, we are in the series of relationship restoration. Sino na nakakompleto ng 2 weeks dito? Sino na? Dalawa pa lamang, si Jewel at si Ate Marlene. Yung iba nasaan? Nasa beach na ba? So yung first week natin, si Pastor Edgar, nakakalit, no? I am a friend of God. Naging BFF pala tayo ni Lord. Amen. Naging best friend niya pala tayo. Na dati, kaaway natin siya. And now we are being reconciled. Naging BFF na natin si Jesus. So sabi rito, restored relationship dahil sa ginawa ni Jesus dun sa cross. Naging na-restore yung relationship natin. And the week 2, si Pastor Ferdy, sabi niya, the Lord is the source. Ito yung woman, yung woman na nag-fidlik ng almost 12 years. Di ba? Pero kung nakita niya, nahawakan niya yung laylayan ng suot na damit ni Jesus, gumaling siya. So the wholeness restored. Marami yung na-restore sa kanya. And today, we will talk about the Lord is my shepherd. So sa Psalm 23, makikita natin kung paano na-restore si David. Kung paano na-restore yung soul niya, yung weariness soul niya. So sabi rito, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord now and forever. Lord, salamat sa word mo today, Lord God, as we hear your word, as we study your word today, Panginoon, let there be revelation sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa salita mo, Lord, na tunay nga na ang salita mo, Panginoon, ay matalim, Panginoon. And Lord, I pray, Lord, lahat na makakapakinig ng iyong mga salita today, Lord, buksan mo yung kanilang puso, yung kanilang isipan today, Lord God. Salamat, Panginoon, in Jesus' name, Amen. So, ang ating title for today, Weary Soul, Restored in Christ. So, kung sinabing weary, ano yung pumapasok sa isip nyo? Ano yung iniisip nyo pag sinabing weary? So, weariness daw, pagod. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang pagod yan. Mukha mong pagod yan? Parang talagang ganyan na yung mukha niya. So, walang joy sa mukha niya. Pag sinabing weariness, ikaw ay pagod. Kapagalan. Ikaw ay stress. Ikaw ay madaling magalit. Kapag weary ka, di ba?
ikaw ay madaling, parang sa Tagalog, sa Kapampangan, mabubusit ka. Lagi kang mabubusit pag weary ka. Ay sabi dito, God's provisions and restoration. Ito yung pag-uusapan natin, number 1. Si David, napaka-weary ng soul niya. Bakit? Everyday, inahabol siya ng mga kalaban niya. Siya sa laging kino-confront ng mga kalaban niya. Same thing with us. Everyday, hinahabol tayo ng weariness. Pag sinabing weary, ang sinasabi rito, ang tao daw, sabi niya, pag weary ang isang tao, marami siyang challenges sa buhay niya. Marami siyang struggles. Yung gabi pa lang, iniisip na niya, ano yung gagawin ko para bukas? Ano yung kakainin ng pamilya ko? Marami siyang iniisip. So, ang sabi rito, struggles against sin. So, yung Bible, sinasabi niya, yung weary soul, ang sinasabi niya rito, yung struggle against sin. Yung nag-struggle ka sa sin na yun na ayaw mo nang gawin pero patuloy mo pa siyang ginagawa. Yun ay may weary soul. Kasi ayaw mo na doon sa buhay na yun pero yung sarili mo hinahatak ka pa rin. So, nag-struggle tayo against sin. And then, yung mga exhaustion sa buhay natin, yung mga bagay na nakakapag-pabigat ng buhay natin para makapag-move forward tayo. Yung mga bagay na dating nagawa natin pero pinipilit pa nating puntahan. And then, the sin came, yun yung struggle. Yun ang weary soul. Pagod na pagod ka na. Sino ba rito yung pagod? O mukhang pagod lang talaga. So, kailangan, pag may, si David daw, nung everyday confronted with the enemies, napaka-weary ng soul niya. Pero ang sabi niya rito, nakakapag-restore sa kanya yung God's provisions and restoration. Ang sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness. So sa Tagalog, sabi niya, napakaganda sa Tagalog. Basahin po natin, sige. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang ng mga tulad ng tupa. Pinapayagan niya na ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na kapisan. Ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapagbayan niya ako sa tamang daan upang siya ay aking maparangalan. Lahat po tayo, kaya po minsan, parang pagod na pagod tayo. Hindi natin nire-refresh ang spiritual life natin. Lumalayo tayo sa Panginoon. Hindi po yung Panginoon ang lumalayo sa atin. Tayo po ang lumalayo sa Panginoon. So all of us here, kailangan natin ng spiritual refreshment. Sabi niya, He makes me lie down in green pastures. So the shepherds provide green pastures every day. Green pastures represent what? Kasaganahan, di ba? Pag yung isang hayop, wala siyang makain, ibig sabihin wala siya sa green pastures. So all of us, God will provide everything that we need. Because of His glorious riches, di ba? Mayaman po ang ating Panginoon. So sabi rito, He makes me lie down in green pastures. This is our spiritual refreshment. Kailangan natin pong pumunta sa Panginoon, mag-refresh spiritually. And sabi rito, under God's care, we are confident that we will have everything that we need. Naniniwala po ba kayo doon? Under God's care, we are confident. Nagiging kampante daw tayo na yung mga lahat ng mga pangangailangan natin, God will give everything to us. And then sabi rito, He leads me beside still waters. So weary soul, yung pagod ka na, the shepherd provides still waters to us. Ito po yung still waters. Pag still waters, sagana yan. Nag-flow palagi yan. Hindi siya nag-stop. Hindi siya nagiging stagnant.
So nag-flow siya, nag-flow sa buhay ng bawat isa sa atin. So Jesus leads us beside still waters. So inaakay niya tayo sa tubig na sagana. Ang sabi niya rito, rest and peace with God. He restores my soul. Sabi niya rito, this is our soul revival. So when we accept Jesus as our Lord and Savior, na-revive yung soul natin. Na-revive yung pagkatao natin. Kaya yung topic natin is about restoration because of what Jesus has done on that cross. Amen? So our soul revived. Sabi niya, soul revival, the shepherd restored him. So si David, ni-restore ni God. Kahit na napaka-pagod na pagod siya, nakikipaglaban, hinahabol siya ng mga kalaban niya, the God restored his soul. So sabi niya, He restores my soul. So the shepherd restored David. Ang sabi niya pa rito, God will lead us to green grass and calm waters. Every day, naniniwala pa kayo, na God will going to lead us. Nakakain niya tayo sa green grass and calm waters. So He lead me in the path of righteousness for His name's sake. Sabi niya rito, this is our soul guidance. Shepherd led him in the right path. So kapag nasa right path ka, nakakay ka ni God sa right path. Pero pag wala ka, nagsuswerve ka, pumupunta ka sa mga maling gawain mo, hindi si God ang nag-guide sa iyo. Ang mundo ang nag-guide sa iyo. So si David, alam niya kung sino yung nag-guide sa kanya. Alam niya yung soul guidance niya, the shepherd. The God who is the shepherd. Ang sabi niya sa Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Sa Tagalog, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ang aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaan sa aking kalooban. So, sabi rito, si David is always confronted with death. Malapit yung kamatayan sa kanya. Pero yung shepherd, alam niya na malapit siya sa shepherd. Alam niya na shepherd went with him. Lagi niyang kasama ang ating Panginoon. So, David is confident that God will never fail to lead him. Even when yung mga bagay na yung mga threatening na mga bagay, kahit pumupunta siya sa mga lugar na delikado, alam niya na kasama niya ang ating Panginoon. So in God's presence, we have no reason to fear. Sino pa dito yung laging takot ka? Takot ka na magdesisyon sa mga bagay, takot ka na gawin yung mga bagay na yon. Minsan, nauuna pa sa atin yung takot. Takot na, Lord, baka hindi ko kayanin itong mga bagay na to. Hindi ko kayanin yung mga problema na to. Pero kung nandun tayo sa presensya ng Panginoon, we have no reason to fear. Hindi po tayo dapat matakot. Amen? So kapag kasama natin yung ating shepherd, we have no reason to fear because of God's presence. Sabi niya pa rito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. So confronted with enemies, the shepherd provided his victory table. Kahit maraming kalaban si David, alam niya yung victory nasa kanyang kamay na.
Alam niya na kasama niya yung shepherd. Kahit anong laban ang puntahan niya, the shepherd provided a victory with this table. So kapag sinabing with this table, ito yung buhay ni David na hindi siya matatakot because God will going to rescue him, God will going to keep him safe, God will going to provide protection para sa kanya. Naniniwala ba tayo na si Lord handang magbigay ng protection sa atin sa araw-araw? Kahit anong battle sa ating puntahan, kahit anong struggles ang ating maranasan, God will going to provide a victory table. Sabihin mo sa katabi mo, you are victorious. We are all victorious because of what Jesus did on that cross. Amen? So number 3, sabi niya, God's goodness and mercy. So ito po yung goodness and mercy na sinasabi niya rito na you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord now and forever. Sa Tagalog, sabi niya, napakaganda, tiyak na ang pag-ibig mo, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay at titira mo sa bahay nyo, Panginoon, magpakailanman. Napakaganda po ng assurance ni David. Sabi niya, you anoint my head with oil, my cup overflows. So yung cup na sinasabi rito, ito yung kasaganaan, ito yung mga struggles, ito yung mga problema. So si Jesus, nung bago siya mapako sa krus, sabi niya, Father, take this cup of suffering away from me. Nag-pray si Jesus. Kasi yung cup na yun, alam niya, masakit yung dadanasan niya. Masakit yung pagdadaanan niya. Sabi niya, take this cup of suffering. So si David, iba yung cup na sinasabi niya rito, yung cup niya mag-overflows. Kahit na wounded soul siya, the shepherd will provide his head with oil. So pag sinabing oil, this is anointing. Kapag in-anoint ka ng oil, you are anointed. You are blessed. Pwede kang gumaling. Pwede kang maging healthy, prosperous. So sinasabi niya rito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. So this is the soul companionship. Yung laging kasama ni David, the shepherd appointed goodness and mercy to accompany him. So goodness means kabutihan. Mercy, awa. Di ba? So laging nasa kanya ang kabutihan ng Panginoon. Everyday claim po natin, yung goodness and mercy ng Panginoon ay laging nasa atin. Sabi niya, surely, sigurado yan. Tiyak yan. Na mapapasa atin yung kabaitan, yung mercy, yung awa ng Panginoon sa atin. So, permanent, I am the good shepherd, sabi niya rito. Pero, sabi niya rito, meron pa siyang permanent dwelling place. Si David, alam niya kung ano yung pupuntahan niya someday. Sigurado siya yung permanent dwelling place niya. So sabi niya rito, David will live this temporary earthly life. But in the day na si David pupunta sa ating Panginoon, that is dwelling place. Sigurado ba tayo sa ating permanent dwelling place someday? Dalawa lang. Yung iba saan? Di sigurado ba tayo? Amen. Dapat sigurado po tayo sa ating dwelling place na permanent. Himself, the good shepherd. Si Jesus po, He is the good shepherd. Ang sabi niya, I am the good shepherd. I know my own. I know my own,
and my own know me. So alam ni Jesus kung ano yung mga sa Kanya. Kung ano yung mga flock niya. So alam din natin kung sino yung shepherd natin. Kung sino yung tatawagan natin everyday ng ating buhay. Hindi lang yung kung may pangangailangan tayo, alam na, Lord, kailangan kita. Lord, bigyan mo ako ng ganito. So kailangan everyday. Alam po natin kung sino yung kasama natin everyday ng ating buhay. So sabi niya, huwag kang matakot, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. So huwag kang matakot, for it is your Father. Ibibigay niya lahat sa iyo, yung kanyang kaharian. Amen? Ang sabi niya pa rito, kayo mga tagasunod ko sa Tagalog, sabi niya. Sino po yung tagasunod ni Jesus dito? Amen. So sabi niya, kayo mga tagasunod ko ay kaunti lang. Kaunti lang pala tayo. Di mo yung katabi mo, tagasunod ba yan? So kaunti lang daw. Ngunit huwag kayong matakot dahil ipinagkaloob niya ng inyong Ama na maghari kayong kasama niya. Amen? So ipinagkaloob na po sa atin ng ating Panginoon na maghari tayo, na kasama natin everyday ng ating buhay ang ating Panginoong Jesus. So when the crowds of people came to Him, yung dati, yung mga nagmi-ministry pa si Jesus, yung mga gutom, yung mga may sakit, yung may mga sufferings, yung mga alam ni Jesus na kailangan ng healing. So Jesus saw them. Nakita ni Jesus yan. Nakita nila na may pangangailangan sila. Just like David saw himself, yung sheep as a sheep na meron siyang pangangailangan. So si David understood na meron siyang pangangailangan. So alam niya that he has a good shepherd that he will going to provide, that his protection and his provision and his guidance na kasama-sama niya. So si Jesus, sinabi niya na when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. So he literally fed the 5,000 people. So hindi nagkulang si Jesus that time. Nagutom yung mga tao, nagkasakit yung mga tao. Anong ginawa niya? Pinakain, pinagaling, just like the last message, di ba? So yung paniniwala ng woman na yun, na mahawakan niya lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling siya. So sabi niya rito, Jesus then took the loaves of bread, pinakain niya. And then when Jesus walked into the valley of his grave, when Jesus saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like a sheep without a shepherd. So ito po yung ating video. Panoorin po natin ang video. Ano yung ginawa ni Jesus when he beat away yung sin na meron tayo, yung mga kasalanan natin. Because of what Jesus did on that cross. Right? Sinasabi dun sa cross, the cross declares it is done. Kung meron ka mga struggle sa buhay mo, struggle sa sin, struggle sa pamilya mo, kung meron kang mga bagay na hindi mo pa naisusuko sa ating Panginoon, the cross declares it is finished. Tapos na yan. Ginawa ni Jesus Christ doon sa cross 2,000 years ago. Kaya meron tayong Resurrection Sunday because it is already finished. Ito po yung sinasabi niya rito, Jesus' life and death and resurrection restored the relationship between humanity and God, which was broken by sin. Noong una yung sa preaching ni Pastor Edgar, that before we are enemies of God. And then we are being reconciled. Reconciled tayo, naging friend of God tayo. And then dun sa second week nga, yung healing na kailangan natin, dinala ni Jesus Christ doon sa cross. E ngayon, kung ano yung pinagdadaanan mo sa buhay mo,
Pagod ka na ba sa problema na yan? Pagod ka na ba sa mga pinagdadaanan mo? Sabi niya, dun sa cross, dinala ko na yan. So every time you see the cross, every time na nakikita mo yung cross, Lord, pinagdaanan ko na yan. Dinala mo na dun sa cross. Lord, ni-restore mo na ako because of that cross. Lord, pinagaling mo na ako because of that cross. Kaya Lord, wala nang dahilan para hindi ko na balikan. Parang wala nang dahilan para balikan ko yung mga bagay na yun. So in Him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Ito po yung kasama natin everyday ng ating buhay. So we need God's presence, we need the guidance of the Holy Spirit. So as I conclude, sabi rito, because Jesus is our shepherd, He can restore our weary, wounded soul. And we can live in God's generous and protective presence forever. Jesus as the good shepherd who goes into the valley of death so that you might live with Him forever. Amen. Thank you for what have you did on that cross, Panginoon. Kung yung ginawa mo sa amin, O God, nung makasalanan pa kami, Panginoon, na-restore yung relationship namin sa inyo, Panginoon. Lord, thank you for the love. Thank you for the sacrifice. And if you are here today, kung nandito ka ngayon, napagod ka na, Lord, pagod na ako. Sa kasalanan ko na yun, gusto ko nang kalimutan. Yung mga bagay na yun, God is always with you. Yung presensya ng Panginoon, nasa sa atin yan. Lord, salamat, Panginoon, dahil, Lord, sa ginawa mo dun sa cross, bigyan kami ng kapahingahan, Panginoon. Dahil dun sa cross, pinagaling mo na ang aming mga kasalanan. Dahil dun sa cross, Lord, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan at ibinigay mo yung aming mga pangangailangan. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga bagay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Lord God. Salamat sa mga bagay na hinihingi namin, na alam namin, Lord, someday, na ibibigay mo to. Lord, i-bless mo kami lagi, Panginoon, every day of our lives, O God. Lord, I declare blessing upon blessing, O God, sa mga tao na nandito ngayon. I declare good health sa mga buhay nila. I declare provision, O God, sa mga pamilya nila, sa mga negosyo nila, sa mga trabaho nila, O God. I declare breakthrough, financial breakthrough, physical breakthroughs, O God, sa bawat buhay nila, Lord God. Lord, restore mo what the enemy has stolen from us, O God. Because you are the God who restores everything, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo para sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa, Lord God, sa buhay na walang hanggan. May the Lord bless you today. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace, the peace that comes from Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po.